pong theme ay faith, purpose, and legacy. So ito pong tatlong bagay na ito, I believe is very essential sa ating Christian journey or sa ating paglakad bilang isang Kristiyano. Ano po? So importante po na ma-define natin kung ano yung ating faith, purpose, and legacy. Ano nga po ba itong tatlong bagay na to? So number one po is let us define faith first. Ano nga po ba yung salitang faith? Ano ba ang ibig sabihin ng pananampalataya? Is it just like a declaration na pag sinabi mong may pananampalataya ka, that's it? Or for me kasi yung pananampalataya po is not just a simple word. Napakalalim po ng kahulugan ng pananampalataya. Sa Hebrews chapter 11 verse 1, faith was defined as the assurance of things hoped for and the conviction of things not seen. So, yung pananampalataya po for me is an action word. Maraming kaakibat na responsibilidad po ang salitang pananampalataya. Hindi siya isang salita na sasabihin mo lang and you already have it in your heart. Pero kailangan maipakita natin ano nga ba talaga yung pananampalataya para sa atin. So yung faith po, it requires yung courage for us to stand apart from the crowd. I think pinag-aralan naman na po natin yan sa discipleship class, di ba? We are called to be separated from the world. So sabi nga po dito sa Romans chapter 12, yung first part is, do not conform to the pattern of this world. This is a call to faith, a faith that boldly stands against societal norms that contradicts God's truth. Ibig sabihin po, wag daw tayong sumunod. Kasi di ba sa atin, kapag tayo pinanganak, yung mga pumapasok sa ating isipan, kung ano yung nasa kapaligiran po natin. Di ba? So, we were trained or we were born, we were raised para sumunod sa kung ano yung standard ng society natin, which sometimes really contradicts God's truth. So, yung faith, dapat meron tayong lakas ng loob na mag-separate sa society natin ngayon. And our faith calls us to be distinct. Yun nga, separated from the world. Kailangan maipakita natin yung faith natin, hindi lang basta i-declare natin na may pananampalataya ako, but then you're doing things according to the society, di po ba? So that's number one. Faith is rejecting conformity o yung pagsang-ayon, pagsunod sa ating mundo ngayong itong mga panahong ito. Lalo na ngayon na nasa pananampalataya na po tayo. So kailangan we stand firm with our faith. Kagaya na lang po ng ginawa ni Daniel and the Hebrew boys nung sila ay pinick out ng mga Babylonians. They were supposed to train and eat like the Babylonians. So binigyan sila ng hari ng specific food para sa kanila with actually abundant food. May meat, may alak, but they refuse to conform with their diet dahil it will defile their body. Yung faithfulness niya sa Panginoon ay nagresulta not only for his own blessing, but eventually yung blessing ng buong entire nation ng Israel. So when we stand firm in our faith, we become agents of change. Amen. So sa number 2 po ang ating purpose.
Sabi sa second part ng Romans chapter 12 verse 2, "But be transformed by the renewing of your mind." So yung transformation is a process that starts with our mind, with how we think. Kapagka inallow natin na ang salita ng Panginoon ay baguhin ang ating pag-iisip or ang ating kaisipan, nagsisimula nating makita yung kapaligiran natin sa mga mata ng ating Panginoon. So mas nagiging malinaw yung ating purpose dito sa mundo. Sabi nga sa Colossians chapter 3 verse 2, it encourages to set our minds on things above, doon sa mga bagay na makalangit at hindi makamundo. So when we understand our purpose, kasi lahat naman tayo, lahat tayo, we have our unique purpose. Unique sa kung anong gifts meron ka at kung ano yung mga na-experience mo sa buhay. Doon manggagaling yung purpose mo. And kapag nabago yung kaisipan mo ng salita ng ating Panginoon, you can now discern His will for our lives or your life. Yung will niya na good, pleasing, and perfect. Di ba napakasarap ang pakinggan? Amen. So yung pinakamagandang example ng purpose na or transformation sa ating Biblia is Apostle Paul, di po ba? From being a persecutor of Christians to being a devoted apostle ng ating Panginoon. It illustrates the power of a renewed mind. Talaga nabago yung kanyang kaisipan. So hanggang sa ngayon nakikita natin yung mga isinulat niya, yung mga mission na ginawa niya, it shaped the early church. And hanggang ngayon it continues to inspire even sa atin po, lalo na sa ating mga Kristiyano, di po ba? And this transformation led him to fulfill his divine purpose. So nung nabago yung kanyang kaisipan, mas naging malinaw sa kanya yung purpose niya dito sa mundo. Tuusin niyo po, from pumapatay siya ng mga Christians before hanggang sa siya na yung devoted na apostol ng ating Panginoon. And so yun ang ating purpose po is embracing transformation. And number 3 is legacy. Yung final part po ng Romans chapter 12 verse 2 is, then you will be able to test and prove what God's will is. This leads us to our legacy. Ano ba itong legacy? Ito yung halimbawang yung mga ginawa mo dito sa mundo na maiiwan mo para sa ibang tao. Living a legacy of faith and purpose. So our legacy ultimately is built on how we live out our faith. Paano ba tayo nabuhay ng may pananampalataya at i-fulfill yung ating purpose sa buhay. Hindi lang ito about yung kung anong narating mo, but how you impact others too. And testing and approving God's will, kapag inalay natin ang ating buhay sa will ng ating Panginoon, we influence our families, friends, and communities. Nakikita nila how we live our life with faith, and not just by words but with action. Syempre hindi naman nila makikita yon kung sasabihin mo lang, and then iba naman yung ginagawa mo. So you have to live out your faith so we can inspire them to also pursue their own faith journey at malaman din nila kung ano yung purpose nila dito sa mundo. And same like Apostle Paul, hindi po ba? Until now, yung legacy niya, napapakinabangan pa natin. Yung mga isinulat niya, yung mga naging mission niya, hanggang ngayon napapakinabangan pa natin. And we pray for the next generation also na makaabot pa sa kanila ito. And on the reflection of the life of Mother Teresa, di ba? Yung commitment ni Mother Teresa
na to serve the poorest of the poor. Legacy ng compassion and selfishness niya to inspire others in love and care. Hindi niya lang basta binago yung buhay, hindi lang siya basta nagbago ng buhay ng iba, but she built a legacy na hanggang ngayon, it still inspires others. So ito po yung ating legacy na living out our faith and purpose for others to see and for us to inspire them. So in my conclusion, let's remember that faith is about standing firm in Christ and rejecting conformity. Transformation is essential for discovering our purpose. Purpose creates a legacy that honors God. So number 1 is embrace your faith. Stand firm amid societal pressures. Huwag tayo magpadala sa kung ano yung mga nauuso. Let your faith guide your actions. Number 2 is seek transformation. Allow God's word to renew your mind daily. Ask Him to clarify your purpose and direction. Maganda pong malinaw sa atin kung ano yung ating pananampalataya at yung ating purpose, so we can build our legacy. That's number 3. So build your legacy, live intentionally, knowing that your life impacts others. Hindi lang tayo nabubuhay sa mundo para sa sarili natin, but we have to live for others too. And consider what legacy you want to leave. One of faith that encourages the future generations. So, ayun lamang po. I pray for God's guidance to help us reject conformity, pursue our transformation, and live out our God-given purpose. Amen. Thank you po. Praise the Lord. So, good evening po ulit sa ating lahat. So, yung focus verse po natin is sa Romans 12 verse 2. So, dalawa lang yung iaano ko doon. Ipo-focus ko yung sa conform at saka sa renewing our mind po. Sa sinasabi po niya doon sa una is do not conform to the pattern of this world. Sabi niya, what is that mean? Ano po bang ibig sabihin ng conform? Ang ibig sabihin ng conform means to adopt the word values, attitudes, and behaviors even when they conflict with God's truth. It's allowing society to shape our thinking and actions instead of following God. What are the same patterns of this world that Christians are tempted to conform to? Katulad ng sinabi ni Sister Princess, materialism, prioritizing position and wealth over spiritual growth, and then self-centeredness. Lagi nakapokus tayo sa personal desires natin kaysa yung maglingkod tayo sa iba. And then moral relatives, accepting behavior and attitudes that contradict sa biblical standard. And then pursuit of status, seeking approval, fame, or validation from others. And then, paano po ba natin mare-recognize yung conforming sa mundo instead na magpa-follow tayo sa mga sa Panginoon? Then, kailangan talaga na kapag nagkakaroon tayo ng choices sa buhay, kailangan i-align natin to sa biblical principles. And then kailangan when we feel conviction from the Holy Spirit about our action or attitudes. And when we prioritize temporary pleasures over eternal values. And then sa renewing naman po na nakalagay dun sa focus verse natin. Paano ba siya transformation is a complete change in how we think, kung paano tayo kumilos, kung paano tayo mamuhay, at paano yung procedure sa becoming more like Christ and like the world, sabi po. Tapos sabi po niya doon, paano ba natin i-renew yung isip natin? Sa anong paraan po ba? So,
Ang pagre-renew ng ating isipan ay yung mag-ano tayo, through studying and meditation sa scripture. Mababasa po natin yan sa Psalms 119 verse 11. And then through prayer of the Holy Spirit, through prayer and seeking God's guidance sa Philippians 4:6-7. And then through the work of the Holy Spirit in our lives, 2 Corinthians 3:18. Through fellowship with others, believers who encourage and challenge. Sa Hebrews po natin makikita yan sa Hebrews 10:24-25. So, paano po ba natin ipa-practice yung isip natin sa pang-araw-araw po natin? Kailangan po kailangan po nating i-ano yung isip natin na i-motivate po natin sa God's word na kailangan yung pamumuhay natin is by studying rooted in scripture and prayer, and then by seeking wise counsel from mature believer, and then by being sensitive to the Holy Spirit leading, by surrounding our desires and trusting God's plan. Kung napansin niyo po, meron akong isang na-share sa aking Facebook regarding dun sa topic natin na paano mo ba made-desire yung yung dinidesire ng utak mo, 'di ba? Kasi minsan hindi natin ano yung sinasabi ng Panginoon na meron na pala tayong gift, na nagkakaroon na tayo ng purpose, ika nga, sa ibang bagay na hindi lang natin nade-desire. So, ang kailangan lang po talaga natin gawin is i-priority po natin si Lord sa pamumuhay natin. Yung faith natin, kailangan po nating lawakan pa, ipagpatuloy po natin yung purpose natin, katulad ng sinabi ni Sister Princess, yung legacy, kailangan makikita yun sa atin habang tumatanda tayo. Kasi by legacy, malalaman ng generation, mga anak natin, na yung pamumuhay natin maa-adapt nila sa kanilang pagtanda. So, kailangan tayo yung magiging nila guidance. Kumbaga tayo yung mirror nila. Huwag tayong magpapaapekto sa worldly kasi yan is temporary lang po. So, yun lang po. And to God be the glory po. Maraming salamat mga kapatid, Sis Jackie and Sis Princess para po sa ating exhortation mga kapatid. At tama nga po mga kapatid ang sinabi ng ating kapatid na Sis Jackie and Sis Princess. Para po sa aking conclusion mga kapatid, ayon po dito sa Romans 12:2, that remind us mga kapatid na do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of our mind. Ang sabi po rito mga kapatid, ano po ang sabi po rito ay living sacrifice mga kapatid. Living sacrifice is a holy pleasing to our God. This is your true and proper worship mga kapatid. His good pleasing and perfect will as a followers of being Christ. We are not be conformed to this world pattern mga kapatid. This is a true faith mga kapatid. At sinabi nga mga kapatid ni Paul in Romans 12:2, Paul has don't follow by a do. The negative command is do not conform to the pattern of this world. Don't let the world around you squeeze you into this own mold, which is the great term to form according to a pattern of mold, mga kapatid. So mga kapatid, what is a faith mga kapatid? Ang faith mga kapatid is ang sabi is yung pananalig mo sa Panginoon mga kapatid para paglabanan yung mga masasamang gawain na ating dala ng kalaban.
sa ating pananampalataya, mga kapatid. So, ang pananalig sa Panginoon, mga kapatid, is working to change. Is working to change believers' heart and mind from within, so that their obedience to God might be natural and immediate. Yun po ang ating faith, mga kapatid. So, paano po natin maano yung purpose, mga kapatid? When you stand with Him, you will stand alone, mga kapatid. Sinabi nga po, no? The world will seduce you. Ano po ang sinabi sa the world will seduce you? Number 1, do what feels good. And number 2, follow your truth. Number 3, blend in, don't stand out. The world will tell you it's leading you into bondage. It will make sins look normal and holiness look their extreme. Mga kapatid, isa pa po, mga kapatid, basahin ko pa po sa purpose, the flesh will betray you. So number 1, comfort over calling. Number 2 is please over purity. Number 3, rebellion over righteousness, mga kapatid. Just because something feels good doesn't mean it's right, mga kapatid. The flesh will always choose what is easy, but God calls us to what is holy, mga kapatid. So, yan po ang dapat natin, mga kapatid, tandaan, mga kapatid, yan po ang purpose, no, ng ating Panginoon para sa atin. So, ito pa po ang aking maidadagdag, mga kapatid. When Satan will lie to you. Number 1, you will never be enough. Number 2, God is holding out on you. Number 3, just compromise is not that serious. The enemy doesn't need to destroy you, mga kapatid. He just needs to distract you long enough to keep you from the promise God has for you. It means this is the battle for you. Our soul is real. Compromise is costly. Holiness is worth it, mga kapatid. So yan po ang tandaan natin, mga kapatid. Yan po ang purpose sa ng ating Panginoon, mga kapatid. Ano? So ang ating pong legacy, mga kapatid, sinabi rito sa Romans, ang lagi po natin tatandaan, mga kapatid, the legacy of ng Panginoon para sa atin is sinabi sa Mark na 8:36, for what it profit if man it gains the whole world and loses its own soul. The truth, mga kapatid, ang katotohanan, mga kapatid, is not about something we adjust to the times. It's eternal, unshaken, and rooted in God Himself, mga kapatid. So in my conclusion, mga kapatid, we know that the area of our life is where the battle is raging fiercely, and we want to give up. And we want to give up, mga kapatid, yung kumbaga yung gusto mo na mag-give up, mga kapatid, pero sinabi nga ng Panginoon, don't this area of our life where the enemy is trying to take your own way out. It's about to be me with an unprecedented move to the Spirit. At sinabi nga, mga kapatid, stand firm, mga kapatid. Yan ang sinasabi sa legacy. Tumayo tayo at patunayan natin na ang sinabi ng Panginoon, kung ano yung legacy niya, at gawin din natin yun sa ating mga, hindi lang sa atin, at yun ay kumbaga ipasok din natin sa magiging sa mga anak natin, at kumbaga sa magiging anak pa nila, mga kapatid. So yun lamang, mga kapatid. To God be all the glory.